Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel and subscribe para updated ka sa ating mga bagong videos. Especially kung kayo ay interested sa mga inspirational stories, yung mga experiences na pwede naming ma-share as a full-time mom and as an entrepreneur. Ginawa ko tong YouTube channel na ito, first and foremost, is because I wanted to share how fulfilling it is to be an entrepreneur. At the same time is maging full-time mom, pero na-fulfill mo yung purpose mo dito sa mundo. Na-realize ko, since ako ay naging OFW before, na oo, malaki yung sahod, 6 digit, nakakapagpadala ka, bibigay mo yung pangangailangan ng family mo, pero there is something missing in your heart na hindi mo ma-explain doon sa calling na hindi mo maintindihan eh. Hindi mo talaga maintindihan, pero gusto mo na makasama yung family mo, pero gusto mo din na matulungan yung family mo, na hindi mo kailangan lumabas ng bansa. And ayun, so fast forward, wala nangyari. So hindi ko masasabi na galing sa atin, kasi wala naman talagang galing sa atin, di ba? Sabi nga sa Bible is, apart from God, we can do nothing. And naniniwala ako noon nung pandemic, nag-open ng door ang Panginoon sa napakaraming blessings. And isa na rito is magkaroon ng business. So, to cut the story short, so itong business na to is hindi naman namin necessary na kumita ng malaki na the same sa kinikita ko sa labas, international, kasi sa ibang bansa kumikita ako ng 6 digit. So ang goal ko lang is makasama yung family ko. Then second is magkaroon ng normal life, work-life balance. And third is, yun talaga yung pinaka-motivation, inspiration natin ngayon is makipagbigay ng value or makatulong sa mga tao sa paligid natin na hindi tayo nagdadalawang isip. Baka maubusan tayo, baka mawalan tayo. So yung purpose na tinatawag, and I'm sure bawat isa sa atin is maaaring yung iba, nahanap na nila yung purpose nila, na-determine na nila yung purpose nila, or yung iba searching pa rin sila kung ano yung purpose nila sa buhay. Pero ayun, dumating kami sa point na blessed ng Panginoon. So, nagkaroon ng business during pandemic, and until now, yun yung nagsusustain sa amin. Yun din yung nakatulong sa amin para makabili ng mga properties, at nakatulong sa amin para makapagbigay ng livelihood. And Panginoon, para mayroong pangarap na matupad, na makapagbigay tayo ng libreng kasal sa ating mga staff. So, hindi naman ito yung first time na nagkaroon tayo ng chance para ipakasal sila, nagkaroon tayo ng means, opportunity para ipakasal yung mga staff natin. So, I think 2 years ago or 3 years ago is tinulungan tayo ni Lord na maging successful yung marriage nung 6 namin na staff. So, hindi ko na-document kasi sa akin wala naman, pero I think marami sa atin ngayon na maaring baka ma-inspire ng chance na ma-document this time yung dalawa ay 4 na staff natin na pinakasal natin. It's a double wedding. And ayun, sobrang saya kasi hindi naman siya ganun kabongga. Hindi naman siya ganun ka pero papasalamat ako sa Panginoon kasi na-experience nila na ikasal. Actually, hindi naman namin sila pinilit. Tinanong namin sila kasi for me, I believe na kaya kami in-entrust ng Panginoon ng business na ito is because of the marriage. So, sa akin, ino-honor ko na lahat ng blessings na nangyari sa buhay namin is galing sa Panginoon only if si God yung centered. So, maraming opportunities na nangyayari sa atin, pero hindi lahat galing sa Panginoon. Hindi lahat matatawag mo na blessing. Malalaman mo lang na blessing ito kapag ito is naaayon sa salita ng Panginoon. And ako personally, ino-honor ko yung marriage. And iyon yung isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay namin kasi right after, syempre, alam naman may mga mali tayong decisions before. Gusto natin maging maayos yung buhay natin. Gusto natin may blessing ng Panginoon. Nagpakasal kami. Pero kami nagpakasal sa West kasi that time wala pa naman kaming means para magkaroon ng naka-experience na, ng venue, makapag-rent ng catering, na magkaroon ng grandeng kasal or kahit makapag-rent ng venue kasi wala talagang means. Hindi ko talaga kaya.
At hindi yun yung priority ko that time kasi syempre dito sa Pilipinas, yung sahod ko is minimum lang. Tapos kung may maipon man ako para sa parents ko tsaka sa kapatid ko kasi yung kapatid ko pinapaaral ko pa, eh hindi yun kaya kapag dito ka lang nagtatrabaho. So, nagpakasal kami sa West. Pero hindi ako nag-expect na sana i-bless kami ni Lord kasi nagpakasal kami, hindi. Ang desire lang na nilagay ng Panginoon sa puso ko is kailangan ma-correct yung amin pong pagsasama. So, fast forward, nung lumalaki na yung business, ay nagkaroon ng desire sa puso ko na ipa-experience sa mga staff namin na ikasal. Kasi, syempre yung alam mo, yung tingin mo sa sarili mo as babae na, syempre yung kahirapan, isang factor yan, priority na yung mga anak, pero ayokong maisip ng mga staff namin, especially ng mga kababaihan, and may mga anak din sila na ganito yung worth namin, kahit hindi na kami ikasal. So gusto ko kung mangarap sila is wala talagang imposible. Gagamit at gagamit si Lord ng way, ng instruments para mag-grant yung desire ng puso nila. And naniniwala ko na nandun na yun sa puso nila. Nandun na yun sa desire nila na maikasal. Hindi man sila vocal or hindi ko man sila nakakausap regarding doon. Pero nung in-offer namin na magpakasal sila, ayun, si Lord na nagbigay ng way, ng means through the business that in-entrust sa amin is nabigyan ng means para matuloy ang kasal. So, ayun, i-share ko na. I-share ko na sa inyo yung event na nangyari. And I hope na ma-inspire kayo doon sa wedding na ito. Simple lang siya, guys. Kung may mga questions kayo, magkano yung nagastos and all, comment lang kayo sa comment section para ma-share namin sa inyo. So from the plane ticket pala ng parents ng dalawang ikakasal, sinagot namin yon. Then yung venue, lahat. Sinagot namin pati mga bisita nila. Yung sa kanila lang is yung damit. Hindi namin sinabi na sagutin na nila yung damit, pero sila na yung nagsabi na sila na kasi nahiya sila sa amin. And sobrang fulfilling. Sobrang inspiring. Kami actually yung na-blessed mag-asawa. Na witness namin kung gaano kabuti si Lord. Kaya ayun, share ko na sa inyo, guys. Kasunod ang kanyang mga magulang, Mrs. Jinky and Miss... Ayan. Okay, stay po kayo dyan. And then, susunod po ng parents of... So believe above the world and all its sorrows. I have prayed for all my life that we would Palakpakan naman po natin ang ating bride na napakaganda. some stories. Oh, yes, it's true. He has chosen.
dito sa chair. And atin naman pong i-witness. Putting us together, and you would think, Palakpakan naman po natin si Rhea. Napakaganda. Ayan, sasabayan po ng kanyang mga magulang. Si Rhea. Ayan, sa kanila po isa sa kanila. Palakpakan naman po natin ulit sila. Nasa lubungin, Angels. Israel. Ayan. Grabe. Ayan. So, alalahin mo mabuti dyan sila. He has chosen me for me, as He has chosen you. He has chosen you. For me. Ito po yung mensahe ng awit. So, ito po ay damahin natin na dinededicate ng ang inyong mga sarili sa Diyos. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven.
lalaki sa tunay at ganap na pagkatao. So, ang tunay na pag-ibig ay makikita natin bakit ang luto ay away-away. Yan ang resultan. Pangalawa, ang pag-ibig ay punong-puno ng paggalang. Andyan pa rin yung paggalang. Di ba nung kayo ay nagliligawan? Nasaan ang mukha, pinalaanan, hinahawakan ang kamay, why ay Pinag-isang dibdib tayong dalawa. Alam mo, masaya ako. Akala ko, hindi ka talaga magiging akin. Pero, andito ka sa harap ko. May pagmamalaki ko sa mundo na akin. Naalala ko, sabi nga ni Pastor, nung biniligawan pa lang kita, araw-araw ko naman sa iyo pinapadama, di ba? Minsan, nag-aaway tayo pero hindi natatagal. Mahaba na siguro isang oras, hihilihan kita ulit. Kasi, tama si Pastor, ay na makakasira ng relasyon natin. Ang pag-aaway. Parang itong araw na to, sobrang saya ko. Kasi, alam mo, kinasal tayo sa ganitong lugar. Di ba dati, pangarap lang natin, kasal lang tayo sa City Hall, sa West, ganyan. Pero, tinupad ng Panginoon, yung pinapanalangin kong silent na prayer, eto na yun. Ayun lang, mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala. Ako ng Diyos, ng ating pamilya at ng lahat ng naririto, pinipili kitang mahalin. Nangangako ako sa Panginoon na iingatan ang pagmahal na pinagkatiwala niya sa atin. Mamahalin kita. Kaya dumating na rin yung araw na kinakaintay natin. Dati akala ko hindi na mangyari, pero pag si Lord talaga ang nagtano sa buhay mo, ibigay niya talaga para sa iyo. Bago tayo papunta sa yugtong ito, napakarami na nang pinagdaanan. Wait lang po. Pinagpakahirap ang sitwasyon na pangako ko sa iyo na magkasama tayo na aahon. Walang makapagsabi kung ano mang mangyari sa kinabukasan, kaya mamahalin kita. Habang binabaybay natin ang buhay na magkasama, nais ko lang sabihin sa iyo kung paano kita minahalagaan. Sa bawat araw na lumilipas, natuto akong tanggapin ang bawat bahagi ng iyong pagkatao. Ang lakas pati na rin ang mga kahinaan. Alam ko na hindi magiging madali, titigil na iparamdam sa iyo na nandyan ako sa bawat bang ng buhay mo. I promise to always choose you even when it's hard. I'll choose to love you kahit sa mga araw na magkaiba ang ating mga pananaw. I choose to support you in your dreams and respect you. I'll be your partner in laughter and tears. In triumph and failures, lahat ng mga aspeto sa buhay natin, ipapagsalamat ko kasi ikaw yung panalo. Ayan, sige po. So, dahan-dahan po ninyong iangat ang mga belo ng inyong mga minamahal na asawa. Ayan. Ihanda po ninyo ang inyong mga camera at i-video. Ayan, sige po. Ayan. Mukhang nahihirapan si Edward na buksan. Ayan. Oh, mamaya, wait lang. Oh. Sabay kayo. Magka-count po tayo. Ilang segundo? Basta 10 minutes po ba? 10 minutes? 10 minuto! Hindi na dapat akis talaga. Ayan, so mamayang gabi, 10 minuto. Ngayon, 10 segundo. Okay? So bibigyan tayo lahat mga kaibigan ng 10 segundo at sila po ay magkikiss. Pinakaunang halik, officially bilang mag-asawa. Ready? Get set? O count po tayo. Kiss!